What's the title? Ulit? Ano ibig sabihin nun? Actually, the Translators Association of the Philippines, of course, through Brother Dodong and Sister Seni, Sister Rose, they are part of that ministry. They are involved in Bible translation. At, ano ngayon? September 29, being their Bible Translators Week. Sunday? Oh, okay. Bible Translation Sunday. It is meant to propagate, to announce, and to make known what this ministry is all about. Ito, walang halong pang-bobola. Yung ministry ng TAP through the coordination of the other ministries, Wycliffe, kung ano-ano pang mga ministry na involved sa Bible translation, take note, they are involved in Bible translation. Kasi ang Bible na meron tayo, English, iba-ibang version. Pwede pa tayong magdoble-doble ng Bible. Meron tayong Tagalog, doon sa mga Bisaya, may Ilocano, may Chabacano. Ano pa ang hindi available? Para sabihin natin, andiyan na, kumpleto na, hindi pa. Actually, pinag-aaralan ko yung pinadalang materials ng TAP. Babanggitin ko lahat ito sa isang linggo, sa isang oras na mag-preach ako. Palagay ko, hindi ko kaya. Pero again, binibigyan ko kayo ng introduction para maintindihan nyo. One of the most important ministry that the church has ever encountered in this last century is the translation of the Bible. Bakit ko nasabi yun? Kasi isa sa palatandaan na malapit nang dumating ang Panginoon, ang kanyang salita ay maipapalaganap sa lahat ng tao. When we speak of sa lahat ng tao, we are talking of lahat ng lahi, lahat ng dialect. Meron ba kayong salita na sinasalita na hindi sinasalita ng iba? Yun yung dialect. Kasi hindi lahat ng Pilipino, Tagalog. Magagalit ang mga Bisaya. Di ba? Sa isang pamilya, nahahaluan kayo ng ibang lahi. Pag naghalo ang Ilocano at saka ang Chabacano, anong tawag niyo sa kanila? Ha? Chacano. We are perhaps talking about a very complicated ministry na hindi lahat ng Kristiyano involved. Kaya alam niya ni Dodong, alam niya ni Sister Zeni, alam niya ni Rose at mga taga-TAP. Kasi minsan ako naging member ng board of directors. Ang tawag ko doon, short-lived. Nakadalawang meeting lang ako. Tapos na yung term ko kasi pahabol lang ako eh. Tapos tinatanong ako kung magre-renew ako. Sabi ko, hindi na. Bukod sa napaka-komplikado ng kanilang ministry, maraming mga dapat ayusin na sa kalagayan ko, hindi ko na kaya. Hindi dahil sa tinatanggihan ko dong, ha? Take note, ha? Baka si pastor naman, iniwa kami. Actually, tuwan-tuwa na sana ako, kabahagi ako eh. Kaya lang, nung naano ko yung pressure, na talagang, hindi pwede. Pag kinumit mo sarili mo ron, dapat committed ka.
Sa kalagayan ko, sa sitwasyon ko, may stroke na ako noon, di ba? So, saka yung meeting, marubdob. Alam ni Dodong yan. Na-involve si Doc Monteron. So, anyway, alam ko yung sinasabi ko. Alam ko yung komplikasyon at alam ko rin yung kahalagahan nitong ministry na to na isa sila sa nagpapabilis ng pagbalik ng Lord. Bakit bago umakyat si Kristo sa langit during the ascension? Of course, the ascension took place after the resurrection. At kung naalala nyo, sa Acts chapter 1, habang papaakyat si Kristo sa langit na kinukuha siya ng mga anghel, ang tawag doon ascension. Sabi ng mga anghel sa mga apostoles, kasi nakatunga nga yung mga apostoles na pinapanood hanggang sa mawala si Kristo papuntang langit. Sabi ng mga anghel, hindi nyo ba alam na yung Kristong umakyat, ganun din siya bababa? Napakahalaga nung statement na yun sapagkat yun yung nagbabadya na yung Kristong bumalik sa kanyang ama pagkatapos na mabuhay siya maguli ay babalik para kunin yung kanyang mga bayan. Kailan mangyayari yun? Sa rapture. At kalagitnaan, magmula nung umakyat siya, at yung kanyang pagbabalik, eto tayo. Naghihintay tayo ng panahon ng kanyang pagbabalik, pero maraming kaganapan ang mangyayari bago yung kanyang pagbabalik. Ang point na binabanggit ko, si Kristo umakyat sa langit para bumalik sa kanyang ama. Para i-report sa kanyang ama, natapos ko yung dapat kong tapusin. Kaya ang kaligtasan ay naging available sa lahat ng Union John 3:16. Kaya text natin yung John 3:16. Walang ibang daan patungon langit kung hindi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Take note of the word believe. Iikot ang pag-uusap natin ngayong umaga dun sa salitang believe. Kasi sino yung maliligtas? Ayon sa John 3:16, yung sumasampalataya. Hindi nyo napansin? Kaduktong nun John 3:16 is Romans 10. Hindi nyo napansin? Gusto ko mapansin nyo. Kasi sa Romans 10, nakadikit doon yung salitang believe. Sino yung maliligtas? Hindi sila basta maliligtas. May kailangan gawin yung mga naligtas para yung iba maligtas. Kaya may tap. Bakit? Kasi hindi lahat ng Pilipino Tagalog ang salita. Hindi lahat ng Pilipino nakakaintindi ng English. Hindi lahat ng Pilipino Bisaya na Cebuano. Kasi maging sa Bisaya, ang daming kung ano-ano. Sa Ilonggo lang may kinaray may ano pa yung mga sub-dialect nyo. Ang dami. Kaya may tap. Hello? Natanong nyo ba kung saan galing yung Mamang Dodong? Kung nasaan lupalop si Sister Zenny nitong mga nakaraang linggo? They are involved in Bible translation. Hello? Kaya ngayong umaga, hindi ko itataas yung organization na top. Hindi. Pero bibigyang diin natin yung kahalagahan ng ginagawa nila. In fact, ito, matagal na dapat ko in-announce to. Kung may burden kayo sa ministry at wala ka rin lang naman balak magpastor o wala ka rin lang naman balak maging misyonaryo, sumali kayo doon sa Bible Translation Ministry. Ano involved doon, pastor? Yun lang, halimbawa, saan yung huling project nyo, Brad Dodong? Magbigay ka lang yung lugar.
Hindi ba tapos na yon? Hindi pa? Oh, ongoing yan? Ayun, Tabuk, Kalinga. Ano yung salita? Ha? Oh, kita, narinig nyo na yun? Oh, kita nyo? Wika yun, salita yun. At para makapag-translate ka ng Biblia sa salitang yun, so ano, subagel? Sumadel. No? Kalahin mo yung, ko na narinig yung wika yun, salita. At para makapagsalita ka ng ganun, kailangan nandudong ka. Kausap mo yung mga tao, nakikipag-usap ka sa salitang sumadel. Para maintindihan mo kung ano yung kahulugan ng bawat salita na binibigkas nila bago ka ma-involve sa Bible translation. Ang tawag doon, immersion. Hello? Kasi nauso, nung ma-evangelize ang Pilipinas, nagpapadala ang Amerika ng mga misyonaryo na magpipreach ng gospel sa mga Pilipino, nagamit yung kanilang sariling wika, English. Kaya ang unang i-disciple ng mga Amerikano, mga Pilipinong nakapag-aral. Hello? Para habang nagsasalita sila, may nagtatranslate sa wika natin, yung natuturuan nila. Yun yung unang panahon. Kasi sa panahon natin ngayon, ang salita ng Diyos na i-reproduce na sa iba't ibang wika. Hello? Ang isang mabigat na trabaho ng TAP, yung literacy program. Kasi maisalin mo man sa wika nila yung Bible, hindi naman nila mababasa kasi illiterate sila. Hello? Doon pumapasok yung mga missionaries na ipapadala ng churches sa pamamagitan ng TAP. Kasi ang TAP ang nagre-request. Baka po pwedeng. Oh. So, nagkakaroon ng opportunity for ministry kasi sinimulan ng TAP. Kasi there was a time, yung trabaho ng TAP, trabaho yan ng World Vision o yung tinatawag na New Tribes Ministry. Yung mga foreigners na pumupunta sa mga remote areas to do the work of missions. Ngayon, ginagawa na ng TAP yun. So, John 3:16 is the very heart of the Christian religion. Kasi kahit hindi Christian, memorize yung John 3:16. Agree kayo? Oo, kasi pag tinanong ng teacher sa school, o ano alam yung verse sa Bible? Karamihan sasabihin ng mga estudyante, John 3:16, iba-iba nga lang translation. Iba-iba nga lang version. Ako, gusto mo malaman kung anong version yung hawak mo na Bible? Tignan mo yung John 3:16. Pag hindi ginagamit yung salitang believe it, hindi King James yun. Whosoever believes, pagka ganon, modern translation yun. Bakit? Kasi ang King James, believeth. Kuha? So at the very heart of the Christian religion is John 3:16. Na kung saan binabanggit ang pamamaraan ng kaligtasan. Kung tatanungin ko kayo ngayong umaga, huwag niyo sagutin ng malakas, sa sarili niyo lang. Paano ka naligtas? Actually, may mga simpleng sagot dyan. May komplikadong sagot dyan. May mababaw na sagot, may malalim na sagot. Pero kung ligtas ka, dapat masagot mo. Kasi hindi pwedeng hindi. At baka ngayon, habang tinatanong ko, nagtatanong ka rin, oo nga, paano nga ba? Alam mo na. Kasi John 3:16 is the simple explanation. Sino yung ligtas? Yung sumampalataya. Simple, di ba? Gusto nyo gawing komplikado? Sino yung sumampalataya? Ayan, komplikado na yan. Kasi maraming involved sa pagsampalataya. Yun, sabi ni Sister Berna kanina, biyaya.
Totoo. Kasi kung hindi dahil sa biyaya, walang maliligtas. Walang lalapit sa Diyos eh. Walang sasampalataya. Ang magiging tanggap mo sa John 3:16, negosyo na naman yan. Kasi pagkatapos sasabihin, sumampalataya, manghihingi yan. At may mga ganon, di ba? Na ang paniniwala nila na pag may nangangaral, nanghihingi. O, nakakita na kayo na nangangaral sa palengke? Nangangaral ba sila for the sake ng pangangaral? Hindi. May buslo yan eh. Na before you know it, lalapit sa'yo para sa gawain. I'm not saying it's wrong. Yun lang, nagkakaroon ng ibang interpretation ng tao dun sa gawain. Tama? Pero ang simpleng definition ng kaligtasan, yung sumampalataya kay Kristo, wala nang iba. Kasi there is no other name, sabi sa Book of Acts. There is no other name na tayo ay sukat na maligtas. Simpleng pagsampalataya, ano ibig sabihin nun? Yung pagsampalataya, kasama doon yung pagsamba, hindi lang yung pagkilala, kundi paggalang at pagpapasakop dito sa tagapagligtas na ito. At yung mga ligtas, makikita at mahayag sa kanilang buhay ang pagbabago. Kasi hindi lang sila basta naniwala. Ano involved yan? Mamaya, babanggitin ko yung tatlo. Yung salitang heart, yung salitang hear, at yung salitang ear. Papansinin nyo yung tatlong salita. Galing sa mahaba, pinaikli, at lalong pinaikli. Napansin nyo? Heart, tinanggal mo yung T. Hear, tinanggal mo H. Ear. Mahalaga ba yun? Kasi walang sasampalataya malibang tanggapin niya sa kanyang puso. Yun yung kaibahan ng head belief at saka yung heart belief. Oh, gusto mo malaman, ligtas ka ba o hindi? Tanong, mahal mo ba ang Lord? Ano yung proof na mahal mo ang Lord? Pero, sabi mo, andito ka. O, totoo yun, totoo yun. Kasi, kung mahal mo ang Lord, imposibleng wala ka rito. Pero meron sunod dun. Kasi hindi lahat ng nagsisimba, sumasamba. So, napakahalaga talaga ng heart. Nagmamahal ka. At kung ang dahilan mo sa pagparito ay hindi dahil sa mahal mo ang Lord, something is wrong. What? Kaya mahalaga sa believe, yung heart. Ano yung isa pang proof na mahal mo ang Lord? Bukod sa nandito ka, nakikinig ka ng kanyang salita, ano pa? Sumusunod ka. Kaya lahat na napapakinggan mo, na natututunan mo, may pagnanasa sa puso mo. Susunod ako. Tama. Kasi anong silbi na natutunan mo yung sinasabi niya, hindi mo naman susundin. Anong tawag ni James doon? You're only fooling yourself. Tama. So believing is not just believing. Believing involves obedience. Kaya yung sinasabi na, hindi ka naman maliligtas sa pagsunod sa, sa kautusan. Totoo yun, hindi ka maliligtas sa pagsunod. Pero hindi ka pwedeng maligtas na hindi susunod. Hello? If you have a problem with that, come see me. Magpaliwanagan tayo. Kasi my sheep hear my voice, take note of the word hear. I know them, and they follow. Kaya napakahalaga na maintindihan ng bawat tao ang ebanghelyong ipinangaral bago siya maligtas. Kaya napakahalaga ng ministry ng TAP. Alam niyo pa kung ano yung mga bakanting position sa TAP?
translators. Kaya kung meron dito, bine-burden ng Lord, ibibigay niyo buhay niyo para magpagamit sa Kanya, para mapabilis ang pagbabalik niya. Mamaya, may papakita ako na verse na napakahalaga ng ministry ng translation. Bakit? Kasi hindi darating ang Panginoon hanggat hindi lahat nakapakinig. Papakita ko yung verse mamaya. In fact, siguro ilagay nyo na dyan sa notes nyo kung nagte-take notes kayo. Matthew 24, verse 14. Matthew 24, verse 14. Kaya yung gospel sa John 3:16 na ang tao sasampalataya. Paano silang sasampalataya? Mamaya, tatalon tayo sa Romans chapter 10. Alam mo ba, na basta lang ba makakapakinig ang tao? Hindi. At involved tayo doon, mga Kristiyano. Gusto nyo mapabilis ang pagbalik ng Panginoon? Makiisa tayo. Kaya itong ginagawa natin ngayon, na pine-present natin ito, pagtulong ito dun sa ministry na yon, na baka meron pa dyan na tinatawag ng Lord, magpagamit ka na. Saan yung lugar na kung saan papadala yung magiging bagong project, Brad? Norte? O sa Mindanao? Kasi ano na ngayon? By the way, Translators Association of the Philippines, ang kanilang main focus is the Philippines. Bakit? Kasi sa totoo lang, may pag-aaral silang ginawa na marami pang mga sulok ng ating bansa ang hindi pa naaabot ng Ebanghelyo. Kapag kinausap mo sila, bukod sa hindi kayo magkaintindihan, wala kang pwedeng ibigay sa kanila na kanilang maiintindihan. Hello? Kaya kung kakalabitin ka ng Lord, sasabihin ng Lord, nak, mag-volunteer ka nga ron. Sasaluduhan ka ng marami. Bakit? Kasi we need more workers like that. So, anong sabi diyan? And this gospel, ano yung gospel diyan? That's the word of God. This gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness to all pakiguhitan. All nations. Yung nations diyan, mamaya ipapakita ko sa Revelation, it represents tongues. Tongues. Siyempre, nakarinig na ba kayo ng bansa na tinatawag na Somalia? Africa? Alam nyo ba kung ilang dialect meron sila? Isang example pa lang yun. Na hindi porket nakarating ka sa Somalia, pinag-aralan mo yung lingwahe nila, meron silang general na language na katulad ng Pilipinas, Tagalog. Pero pag sinabi mong Tagalog, magagalit ang mga Bisaya kasi marami sila eh. Eh bakit Tagalog? Official Tagalog kasi ang capital natin nasa Manila. Kaya wag niyo naman masamain, hindi naman kayo ino-ocho puwera mga Bisaya. It's just that nagkataon ang capital ng Philippines ay Baguio. Summer yun eh. Manila. Oo. Ano yung proof na Manila is the capital? Ano yung proof? Yung ating kilometrahe nagsimula sa Luneta, 0. In case na hindi nyo alam. Kaya pag lumalampas ka na, galing kang Luneta, lumampas ka papuntang norte o papuntang sur, ang bilangan 2, 3, 4, 5. Kuha? So, anong pinakamalayo? Tawi-tawi. Tama ba? Tawi-tawi. Ano yung sa ulo? Ha? Hindi lang apari. Meron pang mga isla. Pilipinas yun. Baka kunin ng China yun. Wag yung ihiwala yun. Ano? Hindi. Yung pinakatuktok ng Babuyan Island. Batanes is part of Luzon. Luzon, tama ba? Luzon, ano? Pinakaulo. Apari. Sige, huwag na natin pagtalunan yon.
Pero nakuha niyo yung punto ko, na bawat lugar, hindi lang isang salita ang pinag-uusapan. Diyan lang sa may parting norte, Pangasinan, Tarlac, halo-halo dyan. May Kapampangan, may Ilocano, may Pangasinan, and yet, iisang lugar. Pag kinausap mo sila doon sa tatlong salita, maiintindihan kanila. Bakit? Kasi pareho nilang mga sinasalita. Pero yung mga nandoon na sa mga remote, siyempre, kung ano yung salitang alam nila, yun lang yung alam nila. Pumunta sila sa bayan, hindi sila nagkakaintindihan. Kuha? O, pinag-uusapan natin ang Ebanghelyo. Anong koneksyon nito para mapabilis ang pagbabalik ng Panginoon? Kasi hanggat hindi nangyayari yun, na lahat ng tao nakapakinig, hindi babalik ang Panginoon. Alam niyo kung anong dahilan? Kailangan makapakinig lahat. Anong dahilan? Kasi balang araw, pag nagbigay sulit ang tao, ang ipagbibigay sulit nila, yun napakinggan nila. Ano ginawa mo sa narinig mo? Hello? Kaya hindi po pwedeng nakinig ka, naintindihan mo, tapos wala lang. Same business as usual. Hindi pwede. Kasi intention ng gospel is for you to hear God's word and obey God. Ecclesiastes chapter 12. Hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Hindi sinabi yun na wala lang. May dahilan yun. Para makasunod ka, you better believe God. Yun. Kaya papasok yung John 3:16. Whosoever believeth. Kasi only those who believe will obey. Kung sasabihin mo you believe and you do not obey, you do not believe at all. Hello? Kaya hindi ka pwedeng manatili sa buhay na meron ka, na namumuhay sa kasalanan, and yet yung sasabihin mo, naniniwala ako kay Kristo. Tell that to the Marines. That's not true. Kasi my sheep hear my voice. I know them. Oh, pero na lang, tatanggalin niyo yung dulo. Ano yung dulo? And they follow. That's the best definition of belief. Kasi para sabihin mong believe ka, naniniwala ka, sumusunod ka. Hello? So, pasok tayo sa, ayun, and then, shall the end come. Kamunti ko na makalimutan. Yun yung pinakamahalaga dyan. Nakapakinig ang lahat. Hanggang sa kaduluduluhan ng mundo. Nakapakinig na intindihan ng gospel sa kanilang sariling wika. Kaya napakahalaga ng Bible translation. To create awareness, to create a relationship, bawat kaluluwa na pupunta ng impyerno, bago sila pumunta sa impyerno, ipapaalala sa kanila kung ano yung nalinig nilang ebanghelyo. Kaya yung sinabing, no word of God will return to Him void. Yung salita ng Diyos na ipinangaral na hindi pinaniwalaan, mabisa pa rin yun. Bakit? Kasi yung salita na narinig niya, hahatol sa kanya balang araw. Narinig mo yan, yun. Kaya yung kumatok ka sa pinto, hindi ka tinanggap, ano sabi ng Bible? Pagpag mo yung sapatos mo o yung sinyelas mo dun sa pintuan. Anong connection nun? Connection na galing ka ron. Minsan kang dumalaw dun. Minsan kang nagpahayag dun. Tinanggihan ka. O pues, yung pagtanggi nila ang humatol sa kanila. Kasi tandaan nyo sa judgment, the great white throne judgment, books will be opened. Kung hindi nyo alam kung ano yung books na yon, that's the Bible. Naka-record doon kung ano yung talatang ibinigay sa iyo na napakinggan mo.
at may pagkakataong pampaulit-ulit mong narinig to the point na nabwisit ka at nainis ka na, hindi kasalanan ng preacher yon. Why? Kasi God's word is intended to make us better, not bitter.